Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 3, Aralin 1. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa ang kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Naisasabuhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamilya sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Una, nakapagsusuri ng mga tungkulin ng pamilya sa kapwa, halimbawa, pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, pakikiramay sa panahon ng krisis, pagtuturo sa mga batang walang magulang o tagapangalaga. Ikalawa, napatutunayan na ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa ay dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapagbuti ang kanilang ugnayan. Ikatlo, na isa sa kilos ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Mga nilalaman. Una, ang kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino. Ikalawa, mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral. Itugma ang mga halimbawa ng pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino na nasa unang hanay sa mga pangungusap sa ikalawang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Number 1, paggalang. Ang sagot, letrang C, kukunin ko po ito. Ikalawa, pakikisama. Ang sagot, letrang E, sige, sasama ako sa grupo. Ikatlo, utang na loob. Ang sagot, letrang D, ito ang kapalit. Ikaapat, pagpapahalaga sa pamilya. Ang sagot, letrang F, sobrang mahal ko, pamilya ko. Ikalima, hiya. Ang sagot, letrang G, namumutla ako. Ikaanim, damayan o simpatsya. Ang sagot, letrang A, huwag malungkot, nandito ako. Ikapito, mahabagin. Ang sagot, letrang B, naaawa ako sa iyo. At ikawalo, mapagmalasakit. Ang sagot, letrang H, handa kitang tulungan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, bugtungan, hulaan kung ano ang tinutukoy ng mga bugtong. Una, sa hirap at ginhawa ako ay kasakasama, kung kapighatian man ay ating paghahatian.
Ang sagot, damay. Ikalawa, sa hirap at sakit, ako ay laging malapit. Sagot, malasakit. Ikatlo, bahay mo ay mabigat man pero sa tulong ko, ito ay gagaan. Ang sagot, bayanihan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-anong salita ang kasing kahulugan ng salitang tungkulin? Maaaring sagot, responsibilidad, gampanin, gawain, obligasyon, katungkulan. Ikalawa, ano-anong mga salita ang kasalungat ng salitang malasakit? Maaaring sagot, pabaya, pagwawalang bahala, madamot, pagbaliwala. Unang araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Ang kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino. Pagproseso ng pag-unawa, pagbabahagi ng karanasan. Isang kaugaliang Pilipino at napakagandang salita ang malasakit. Nakikita natin ito sa ating pamayanan. Kapag may pinagdadaan ng kahirapan, kalungkutan, pagsubok o dalamhati, isang halimbawa ay kung may namatayan sa mga kapitbahay o di kaya ay nasunugan. Kung may nagdadalamhati, ang mga kapitbahay ay nakikiramay. Dahil sa pagmamalasakit, nararamdaman ng mga kapitbahay ang hirap at lungkot ng namatayan. Sinasamahan ng mga kapitbahay, mga kamag-anak at mga kaibigan ang pamilyang nagdadalamhati. Ipinaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nagpapahatid ng tulong at suporta ang pamayanan. Kagaya nga ito sa bayanihan, kung saan ang kabigatan ng isang bahay ay gumagaan dahil ang mga kapitbahay ay tumutulong magbuhat sa bahay. Ika nga, nakikihati sa bigati ang mga kapitbahay at kaibigan. Tumutulong na pagaanin ang lungkot o pasanin o pasayahin at aliwin sila. Kapag walang kagipitan o problema, ang malasakit ay nakikita sa paggawa ng mabuti sa kapwa kasi ayaw natin na masaktan o mahirapan sila. Halimbawa, hindi natin inaapi o dinadaya ang ating kalaro. Kapag may pinaghahatian ay pantay-pantay ang hati. Ayaw natin na ang kapwa ay kinakawawa o inaapi. Naranasan mo na bang dumamay o tumulong? O di kaya ay ikaw mismo ang dinamayan? Ano ang naramdaman mo? Pwede mo bang ibahagi ito? Ang malasakit ay saloobin. Makikita lamang at mararamdaman ito sa gawa. Kinaugalian ng mga pamilyang Pilipino ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang kaugaliang ito ay batay sa tungkuling moral sa kapwa-tao. Kahit walang batas na naguutos na dumamay o tumulong, may batas moral sa kalooban na nag-uudyok sa atin ng dapat gawin dahil tungkulin natin ito. Dahil tungkulin,
Dapat natin itong isapuso at isabuhay. Paglalapat at pag-uugnay, gawang aralin bilang isa, nagawa, ginagawa at gagawin. Layunin, sa gawang araling ito, susuriin ng mga mag-aaral ang nagawa na, ginagawa at pwedeng gawin para maisabuhay ang malasakit. Panuto, lagyan ng check sa talaan ang mga bagay na nagawa mo, ginagawa mo at pwedeng gawin mo sa hinaharap para makatulong at maiparating ang pagmamalasakit sa kapwa. Pumili ng gusto mong gawin sa mga walang check o di kaya ay idagdag sa talaan ang gusto mong gawin sa pagpapakita ng malasakit. Narito ang gawain. Una, pakikipagkaibigan sa bagong lipat na kapitbahay. Ikalawa, pakikilahok sa mga pagtitipon ng mga magkakapitbahay. Ikatlo, pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ikaapat, pagiging mabuti at walang daya na kalaro. Ikalima, pantay-pantay na pagturing sa kapwa-bata. Ika-anim, pagtulong sa paggawa ng bahay-aralin sa batang ulila. Ika-pito, masinop sa paggamit ng pera at gamit. Narito ang rubric sa pagmamarka. Dagdag ng 1 puntos bawat sagot sa mga tanong. Mga gabay na tanong. Una, ano pang ginagawa mong pagmamalasakit sa kasalukuyan na hindi nabanggit sa chart? Ikalawa, ano pa ang gusto mong gawin na magpapakita ng malasakit sa kapwa? At ikatlo, bakit mo ito napili? Paano ito nauugnay sa pagsasabuhay ng malasakit? Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2, mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Una, ano-ano ang mga karanasan ninyo noong kasagsagan ng COVID-19? Ikalawa, bakit kumalat ang COVID-19 sa buong mundo? Bakit daw kailangan tayong magsuot ng face mask noon? Para ba ito sa sariling kaligtasan o sa kaligtasan ng nasa paligid natin? Ikatlo, maliban sa mga sakit, ano pa ang sanhi ng paghihirap ng mga tao sa ating pamayanan? Ikaapat, may mga hamon ba sa buhay tungkol sa pagmamalasakit na kinahaharap at napagtagumpayan ng inyong pamilya? Paano nyo ito napagtagumpayan? Ano ang inyong natutuhan sa karanasang ito? May mabuti bang naidulot ang pagharap sa hamong ito sa inyong pamilya? Ibahagi at isulat ang sagot. Kung tutuusin, may nabubuong kultura sa bawat pamilya natin na kakaiba sa ibang pamilya. Ito ang pamamaraan ng ating pamilya sa pagharap sa pang-araw-araw na hamon sa buhay na nakagawian na. Kung minsan hindi maganda ang nahuhubog na kaugalian, pero ang ating mga ninuno ay nagpamana sa mamamayang Pilipino ng napakagandang kaugalian sa pagtugon sa mga hamon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Ito ay ang pagmamalasakit. Pagproseso ng pag-unawa.
Gininto ang pamana ng Pilipino. Ang kaugalian o kultura ay pangkalahatang tugon o solusyon sa mga problemang kinakaharap ng isang pamayanan. Sa makatuwid, ang malasakit sa kapwa ay kaalamang pamana sa lahing Pilipino. Siguro ay magkakamag-anak ang lahat ng miyembro ng pamayanan noon, kaya hindi kayang baliwalain ng ating mga ninuno ang nangyayari sa kanilang kapwa. At dahil maraming trahedya ang naranasan, naisapuso o naisaloob na nila ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang malasakit ay kusang loob, hindi ito pinipilit. Isang gintong pamana ito na dapat pagyamanin at pahalagahan ng lahat ng Pilipino. Pagproseso ng pag-unawa. Mga hamon sa paglinang ng kaugalian Pilipino sa pagmamalasakit. Una, pag-iba ng panahon. Kung magkakakilala at magkakamag-anak ang mga miyembro ng pamayanaan noon, ngayon ay halos hindi magkakilala ang mga magkakapitbahay. Ikalawa, kulang sa oras. Halos lahat ngayon ay nagmamadali sa kani-kaniyang gawain. Ang iba naman ay hindi makapagbigay ng panahon at pagtulong dahil sa kaabalahan sa trabaho at sariling pangarap. Ikatlo, kapaguran sa pagtulong at kakulangan sa pera at lakas para tumulong. May mga taong napapagod na sa pagtulong sa walang katapusang pangangailangan. Nahihiya ang iba na dumamay na walang maiabot. Ang iba naman ay gustong tumulong pero walang maibigay o sila mismo ay may mga pangangailangan. Ikaapat ay ang pagkakanya-kanya o individualism. Ang pag-iisip na ang bawat tao ay nabubuhay para sa sarili lamang at walang tungkulin sa kapwa. Ito ay isang banyagang ideya. Unti-unti nitong winawaksi ang konsepto ng pamilya at pamayanan na natural sa ating mga Pilipino. Ikalima ay ang pagkagahaman sa salapi at karamutan. May ilang tao na madamot at gahaman sa salapi. Wala silang malasakit sa kapwa at sariling kapakanan o pagpapayaman lamang ang kanilang iniisip. Sa gitna ng mga hamon ng panahon ngayon, higit sa kinakailangan nating paigtingin ang malasakit sa kapwa. Ang kalagayan ng panahon at ang karanasan natin ng COVID-19 ay nagpapahiwatig na para mapagtagumpayan ng pamayanan ang mga problema at kalamidad. Kailangan may malasakit tayo sa isa't isa. Ang malasakit sa kapwa ay nagtutulak sa bawat tao na isaalang-alang ang kalagayan ng pangkalahatan. Ito ang nag-uudyok sa atin na maging maingat at masinop sa bawat ginagawa natin. Hindi lamang tuwing may kalamidad o pandemya, kundi sa ating pang-araw-araw na pag-uugali. Halimbawa, kapag tayo ay may malasakit, hindi natin sasayangin ang tubig dahil ito ay may masamang epekto sa ibang tao at sa kalikasan. Ganon rin ang pagtapon ng basura sa mga estero na nagdudulot ng pagbaha at polusyon sa tubig. Dahil alam natin na ang pandaraya ay may masamang dulot sa iba, hindi natin ito gagawin. Sa makatuwid, kung may malasakit tayo sa isa't isa, titiyakin natin na ang ating mga ginagawa ay makakabuti sa karamihan.
Ang paglilinang ng malasakit sa kapwa ay isang magandang tugon sa mga hamon ng buhay ng mga pamilyang Pilipino. Ito ay makapipigil ng maraming sanhi ng paghihirap at makakatulong sa pamayanan na makapagtagumpayan o mapagtagumpayan ang kahirapan at mga pagsubok. Napakalaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino. Kung tutuusin, ang lahat ng tao ay magkakamag-anak, kaya dapat lamang na isabuhay natin sa araw-araw ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga hamon na pagmamalasakit na naitala natin ay matutugunan kung ang bawat isa ay may malasakit. Magiging matulungin, makatarungan, mapayapa at malinis at ligtas ang ating pamayanan. Kung ating pahahalagahan ang pagmamalasakit sa kapwa, paglalaanan natin ito ng panahon, lakas, pera at pansin. Pagtataya at pag-uugnay, gawang aralin bilang dalawa, hamon, tugon, tunguhin sa pagsasabuhay ng malasakit. Ang mga mag-aaral ay magsusuri ng mga hamon sa pagsasabuhay ng malasakit, mag-iisip ng nararapat na tugon sa pinakamahirap na hamon at bubuo ng adhikain sa pagmamalasakit sa kapakanan ng pamayanan. Hahatiin ang klase sa pangkat na may 5 mag-aaral. Punan ang bawat kahon kung ano ang hinihiling. Sa kahon ng hamon, iraranggo ng mga pangkat ang mga hamon sa paglinang ng kaugaliang Pilipino sa pagmalasakit. Ilagay ang pinakamahirap sa numero 1, pababa sa numero 5. Ang para sa kanila, di masyadong mahirap na hamon. Pagkatapos ay punan ng kahon ng tugon para sa pinakamahirap na hamon na napagkaisahan ng pangkat. Panghuli, isulat ang tunguhin o adhikain na ninanais ng pangkat sa ikatlong kahon. Narito ang inyong sasagutan. Mga hamon sa pamilya, tunguhin at ang iyong tugon. Narito naman ang maaaring sagot. Una, mga hamon sa pamilya. Kulang sa pera, hindi nagkakaintindihan, sobrang daming gawain sa bahay, walang oras para mag-bonding, nag-aaway minsan. Ang tugon, mag-usap ng maayos at magtulungan sa lahat ng bagay. Tungkulin, maging masaya ang pamilya, magtulungan at magdamayan, magkaroon ng respeto sa isa't isa, magkaisa para malampasan ang mga problema, at palaging magmahalan. Gawang aralin bilang 3. Kanta acrostic o kanta at acrostic. Ako ay Pilipino. Sa gawang aralin na ito, mararamdaman o affective at matututuhan ng mag-aaral ang kagandahan ng kaugaliang Pilipino na may mabuting adhikain para sa pamayanan at kapwa. Ang klase ay papangkatin na may tig 10 hanggang 12 na mag-aaral. Kakantahin ng buong klase ang kantang Ako ay Pilipino, sabay sa YouTube or record video. Pagkatapos nito, ang bawat grupo ay magsasalarawan ng Pilipino alinsunod sa paglalarawan ng kanta at sa mga titik ng salitang Pilipino. Pwedeng gumamit ng salitang wala sa kanta na nagpapahiwatig ng kahulugan ng kanta. Bawat pangkat ay ipepresenta ang kanilang acrostic at pagkatapos ay kakanta ng isang istansa at chorus ng Ako ay Pilipino.
Narito ang inyong sasagutan. Narito ang unang maaaring sagot. P. Puno ng pagmamahal sa bayan. I. Iniingatan ang kalikasan. L. Lagit-laging nagtutulungan. I. Inaalagaan ang pamilya. P. Palaging masipag at matyaga. I. Isinasaalang-alang ang kapwa. N. Nagpapakita ng respeto sa nakatatanda. At O. Oras ay ginugugol para sa kabutihan. Narito naman ang ikalawa na maaaring maging sagot. P. Pamilya I. I. Ipinagdadasal. L. Likas na mapagmahal. I. Inuuna ang kapakanan ng nakararami. P. Pamayanan pinangangalagaan. I. Inaaruga ang kapwa. N. Nangangailangan. O. Obligasyon sa kapwa ay ginagampanan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Hanap salita. Sa pamamagitan ng mga titik na nakapaloob sa salitang mapagmalasakit, lumikha ng mga bagong salita. Mas mahabang salita ang mabuo ay mas malaki ang makukuhang puntos. Narito ang mga katumbas na puntos sa mabubuong bagong salita. Pangunahing salita, mapagmalasakit. Isulat ang mga mabubuong salita. Narito ang mga halimbawa ng mga salitang maaaring mabuo mula sa mapagmalasakit. Malasakit, pagmamalaki, makasama, kalasag, salamat, asim, sakit, lakas, lima, at mapa. Pagninilay sa pagkatuto. Pagmumuni-muni. Pumili ng 3 salita mula sa mga nabuong bagong salita sa pabaong pagkatuto at ibahagi kung ano ang iyong naalala kapag ito ay binabanggit. Unang salita, aking naaalala. Ikalawang salita, aking naaalala, at ikatlong salita, aking naaalala. Isulat ito sa iyong kwaderno. Pagsusulit o ebalwasyon. Tukuyin kung ano ang kaugnayan ng sumusunod na salita sa araling pagtupad ng pamilya sa tungkulin ng kapwa. Pumili sa sumusunod na mga sagot. Kasing kahulugan ng malasakit, KHM. Kasalungat ang kahulugan sa malasakit, KKM. Hamon sa pagmamalasakit, HPM. At mga paraan ng pagmamalasakit, MPM. Una, pag-aalala sa kapwa. Ikalawa, pagbigay ng pagkain sa mahihirap. Ikatlo, pagkakanya-kanya. Ika-4, pagbabaliwala sa kapwa. Ika-5, kaabalahan at kapaguran sa pagtulong. Ika-6, ayaw mandaya dahil masasaktan ang kalaro. Ika-7, pagtulong sa nangangailangan. Ika-8, pag-alalay sa may kapansanan. Ika-9, pagtulong sa paggawa ng takdang aralin sa kamag-aral na lumiban dahil nagkasakit. 10, hindi tinuloy ang party para makapagbigay sa nasalanta ng bagyo. 11, pagpapahalaga sa kaugaliang Pilipino sa pagdadamayan.
12, walang panahon para sa iba liban sa sarili. 13, pag-aaruga sa matatandang kasama sa bahay. 14, pagdamay sa may mabigat na problema. 15, pagbigay ng ipon para sa mga nasalanta ng bagyo. Narito naman ang mga sagot. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!